There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. When all seems lost and unclear, read the Bible and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. When all seems lost and unclear, read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. When all seems lost and unclear, read the Bible and its message will wipe away your Cebu, Cebu, what
chicken you once in your arms, Mr. Trump. Why people keep on coming for more? Paradise Island, they say. They can't explain the joy when they're here. It's really that magic in you. You beautiful island, Cebu. Cebu, Cebu, what is that magic in you? Just like your first love you had. Can't wait to see her again. It's such a love affair. You can shake it off your mind. Cebu, Cebu, you irresistible you. When they are about to leave from you, I bet you feeling it's on the air. But when they pack their things to see you again, they say, what a day. Cebu, Cebu, what is that magic in you? Once in your arms, Mr. Chum. Why people keep on coming for more? Paradise Island, they say. They can explain the joy when they're here. The magic in you, beautiful you, irresistible you. What is that magic in you? Just like your first love that you had. Can't wait to see her again. It's such a love affair. You can shake it off your mind. Reminiscing sweet moments. Cebu, Cebu will haunt you. Cebu, Cebu, you irresistible you. Reminiscing sweet moments. Cebu, Cebu will haunt you. Cebu, Cebu, you irresistible you. Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon, nagkakinlay way hanaway sayo, unsay buhaton na nagpingit sa tumang kalisod. Mikuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan. Way kasiguruan, hanap ang kaugmaon. Maumuyok po, sangpit sinyo. Santo ninyo, pamatia, kiningamo, nga pang
usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Agosto 25 tuig 2020. Sa Masarandan, amo yatong kini mga balita na naipon sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager, Kapitan Dennis Tabar. Amo ipakita kini yung kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal, ug mukutlo sa kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-gisgot-gisgot kami sa mga butang may labot ang lungsod. Among basahon ng inyong mga text messages, kaya parang ating tulumanon ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny Dalo Santos sa Bacalog, Kamsarandan, Kabanato nga ito. Ang biging tulumanon kung si Harold Malu, Juano Inutan, Lutabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ning tungura ato unahang ipadangat ang ato ang latest weather update gikan sa Pag-asa Mactan. Miss Angelica Orongan, may buntag. Mayong buntag, mama, yung buntag usab sa itong mga suking tigpaminaw mo kanitong latest weather update. Southwest monsoon o habagat ang nakaapekto sa northern ug central Luzon. Samtang diri sa Visayas, makasinati kita generally fair weather, ito nagapi kay gayunan sa mga patak-patak ng mga pag-ulan, labi na sa hapon o gabi tungod sa southwest monsoon ug sa mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan, ang Dubog Visayas makasinatig hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug ang kadagatan ug malinawon ngadto sa kasarangan ng mga pagbalod. Temperature forecast sa Metro Cebu 26 to 33 degrees Celsius. Ang kadagatan mo hunas unyang alas 9:23 sa buntag ug motaob kini unyang alas 3:17 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:51 sa kabuntagon. Ug mao tong kahimtang sa panahon gikan diri sa Pag-asa Visayas DOS sa Mactan, kini si Angelica Orongan. Thank you very much, Miss Angelica Orongan, ug may buntag ninyong tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Ning tungura arita sa front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal, unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 78% in Central Visayas recover from coronavirus disease in 2019. Sa Super Balita sa Sunstar, 88% or 88% nangaayo sa COVID-19. Matud sa DOH, dinhi sa Reyon 7, Cebu City, naguna sa daghang naulian. Sa The Freeman, 4 barangays still without case as 31 villages now COVID-free. Sa Bonnet News, sa The Freeman, hulo gibumbahan daghang nakalas, di mo menos 14 nakalas kapin 40 ang nangaangol. Sa Philippine Daily Inquirer, 2 blasts, rock hulo, Abu leader hunted. Sa Philippine Star, 14 killed in twin hulo bombings. Sa Manila Bulletin, virus curve may flatten by end August to September. Sa Balita, military truck binomba 6 na sundalo todas. Ug sa Tempo, twin blasts, rock hulo. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik atong ipadangat kaninyong mga balita nga nakuha sa tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift.
the gift of faith. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, 22 ka mga bag-ong motorsiklo gihatag sa kagamhanan sa syudad sa Mandaue ngadto sa Mandaue City Police Office kon MCPO. Gamiton ang mga motorsiklo aron mas mapalambo pa ang police visibility sa dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mi-turnover og 22 ka motorsiklo ang kagamhanan sa syudad sa Mandaue City Police Office kon MCPO kaganinang buntag. Kini aron mas mapatasan pa ang police visibility sa dakbayan. Matod ni Police Colonel Jonathan Abella, City Director sa MCPO, nga dako kini og matabang kay tungod mas mapahingusgan pa ang ilang pag-grooving hilabi na sa mga suok nga bahin sa mga barangay. Ako kay katabang kay tungod kay katong previous ang atong mobile raman. Yang atong personnel maglakaw sa entry portion karon nanay motor layo-layo na ilang masuripod. So mas dako-dako ang cover sa atong mga kanang mag-rekorida or kanang mag-information dissemination sa entry portion ay layo-layo ilang maatuan. Asub ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez nga makatabang usab kini nga gamiton sa pag-grooving sa kapulisan pagpatuman sa COVID-19 health protocols sama sa social distancing ug uban pa. Serve no nga dugang ayuda tungod sa ilang paningkamot. So para nako makatabang gining atong motorcycle sa pagpamadlong sa social distancing. Dugang sa mayor nga kini pagpakita usab og suporta sa kapulisan sa Mandaue, labi na sa maayong performance sa istasyon pagpatuman sa kalinaw sa syudad. Sayo karong buwana lang nakadawat og 4 ka awards ang istasyon nga giila isip Best Police Office ug Best City Mobile Force Company sa tibuok rehiyon 7. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Government mipahinumdum sa mga locally stranded individuals sa kauluhan nga gusto nang manguli dinis dakbayan sa Sugbo. Kini partikular sa requirements nga angayang kuhaon aron tugtan nga makasulod dinhi sa dakbayan. Kung unsa kini, atong sayran sa report ni Decimay Padilla. Nagkanayon si Konsehal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer of Interagency Task Force, Emergency Operations Center, Cebu City, nga moabot na sa 13,033 ka mga locally stranded individuals ang nakagawa sa Cebu City ug ang mga nangabot dinhi na sa 2,700. Giklaro ni Konsehal Garganera nga ang mga nangabot og nanglarga dili lang residente sa syudad sa Sugbo apan kadaghanan nila gikan sa probinsya sa Sugbo. Sa pagdawat sa Cebu City og mga LSI gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod gawas lang sa Manila, ang gipangayo ra gyud nila mao ang Travel Authority. Gihimugatan ni Garganera nga gumikan sa insidente nga nahitabo sa Manila diin misaka sab ang kaso nila sa COVID-19, angayan matud pa nga magmatngon ang syudad sa Sugbo. Ang mga LSI nga gikan sa Manila nga mouli og Cebu City, si Konsehal Garganera miasoy nga gi-require sila mukuha og letter of coordination sa barangay kung asa sila nahisakop. Sa letter of coordination, ang barangay matud pa dunay checklist diini. Muhimo sila ocular inspection sabay asa nagpuyo ang LSI, susiho nila kung mo-qualify ang LSI sa home quarantine. Which is, aduna kay kagulingong kwarto, na kay kagulingong CR, unya walay membro diha sa imong gipuy-an sa maong household nga adunay mga comorbidities. Labi na, pregnant women. No? Usa na siya. Ug dili gay mo qualify, aduna kay alternatibo, which is, pwede ka mo puyo og pension house, pwede ka mo puyo og hotel. No? Good for 14 days. Now, ug dili ka ka-afford niya ng dapita, ang city through the barangay sad mo coordinate nga aduna tay gihimo ron nga mga barangay isolation center nga atong himuon nga isolation center para sa mga LSI from Manila. Dugang sa konsehal dunay option ng LSI kay duna may incubation period nga 3 to 5 days kung naa sa isolation center o nagpuyo sa hotel o pension house unya gusto muli sa ilahas ay kalimang adlaw pwede magpa-swab test di ng barangay mo ay making-coordinate ni ini. So ang barangay mo coordinate niya na. I already coordinated with our OIC Dr. Ibones and then ang in charge po sa atong cluster clinic aduna tay higayon niya na nga sila i-swab test sila, no? And then ug unsay resulta niya na og negative kani ka, pwede ka mo uli na sa imong balay. Pero imong i-continue ang 14-day quarantine period starting from the time of arrival.
No? Pero nagpuyo ka sa hotel, nagpuyo ka sa pension house, nagpuyo ka sa BIC, o gusto ka mo continue sa 14-day, so be it. No need for PCR. No? Ang kanalang PCR, if gusto na ka mo balin sa inyong panimalay. And then everything has to be coordinated with the barangay, BHERTS, City Health Department, ang atong mga cluster clinic are monitoring all these LSI arriving from Manila. Iklaro ni Konsyal Garganera nga wala nila gi-discriminate ang mga LSI nga gikan sa Manila. Apan kinahanglan lang moagi sa istriktong proseso aron malikayan ang nahitabo kaniadto. Desime Padilla, CC10 News. Ordinansahon gitinguhang ipasar sa lungsod sa Cordova aron imando na ang pagsulubog face shield sa pampublikong lugar, apil na sa mga establisemento. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Gidusod ni Konsal Jonathan Gairanon ato silang regulasyon na kagina sa buntag ang ordinansahon nga nagtinguha kay patuman ang pagsulob sa face shield sa pampublikong lugar ug sa mga mall ug ubang establisemento. Si Konsal Gairanon nga may chairman sa Committee on Laws and Ordinances mingon nga igo lang silang musunod sa kamanduan sa Interagency Task Force COVID-19 nga miluwat og memorandum nga gipaagi sa DILG. Matod sa konsyal nga igo lang iamendar ang ilang ordinansa kalabot sa pagsulob sa face mask nga iapil na ang pagsulob sa face shield. Mandatory wearing of face mask in public places, including business establishments. Karon atong giapil nga pursuant to the requirement of the IATF, ato nang giapil nga mandatory na sad ang wearing of face shield in public places and in business establishment. Gawa sa face shield, ipuno nila sa ordinansa ang paglimit sa pasaheros tricycle o motorcad kung tricycle ngadto lang sa kapasero matag biyahe. Gipasabot ni Gairanon nga agig pagpatuman usab kini sa social distancing aron paglikas pagkatap sa COVID-19 nga nagpabiling hulga sa katawhan. Dugangan po na to nga further sa atong social distancing, butang na to nga ang social, for the purpose of social distancing, usa na lang kapasahero ang i-allow nga makarga sa usa ka tricycle o kanang motorcad diri sa Cordova. Ang multa sa matag kalapasan sa masa kapakyas pagsulob sa face mask, face shield o sa social distancing sa first offense tag 200 pesos. Sa ikadong higayon nga marakpan tag 300 matag kalapasan o 500 sa ikatulong higayon. Chris Ligan, CCTN News. Sa atong katapusang balita, buhatan sa Accounting Department sa Kapitolyo, gilungkab sa wa pa mailhing kawatan. Miagi kini sa gubaon nga bungbong sa Provincial Social Welfare Development Office ug nakuha niini ang moabot 16,000 ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Padayon pagkaroon ng gihimong imbestigasyon sa Abiliana Police Station labot sa paglungkam sa buhatan sa Accounting Department sa Cebu Provincial Capitol ganin ng tungang gabi. Sa inisyal ng impormasyon nga nakuha ni Police Colonel Roderick Mariano, ang hepe sa Cebu Provincial Police Office nga mabot sa 16,000 ka pesos ang malampuson nga nasakiyo sa nagbinugtong nga kawatan. Miagi ang suspect sa bangag sa bungbong sa Provincial Social Welfare Department Office apan wala matud pa kini nakuha nga mahinungdan nga mibalhin kini sa Accounting Office ug didto na nakakuha sa kwarta gikan sa mga locker sa mga empleyado niini. But during the search niya roon, wala naman siya nakuha. So, pumasok naman siya doon sa accounting office wherein nakakuha siya ng more or less mga 600 pesos doon sa mga drawer ng mga employees. Based on the CCTV footages na binigay ng ating Civil Security Unit of the Capitol, sila naman kasi nagbabantay dito sa Capitol. Close na ang mga gate niyan after office hour. Dili pa maklaro ang hulagway sa suspitsado nga nakuha sa CCTV video. Apan mohimo sa nag-imbestigasyon uban ang Abiliana Police Station kung aduna bay mga notadong kabatan nga nagpuyo duol sa compound sa Kapitolyo. Tungod sa mga hitabo mihimog pakisusi si Colonel Mariano may kalabutan sa gibatuman nga seguridad sa Civil Security Unit sa Kapitolyo kung aduna ba kini pagkuwang. Isugyot unya niya nga kinahanglan nga mag-grooving gyud aga mga security personnel ngadto mga lugar nga ngit-ngit nga posibleng didto miagi ang kawatan. We will revisit kung saan nagkulang yung ating Civil Security Unit ng Capitol at i-check natin para madagdagan pa natin kung ano yung kailangan ng security kasi dapat
wala nang nakakapasok dyan o meron na probing din ng mga civil security units natin sa loob, hindi lang doon sa mga gate. So dapat may nagro-rubing para nakikita kung meron ba nakakalusot na mga tao. Giunagway hinaw ni Colonel Mariano nga gamayon ang lalaki nga nakita sa video nga gituan nga usa kini ka bata tungod kay Yano lang kini nga bilusot sa bangag sa bungbong nga magitauran kanadto sa aircon. Arnold Bustamante, CCTV News. Bago itong mga balita na ipo sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Hindi ko itong nakita o nabati sa Sayri 47 din sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Doon mga kasayuran o mga pag-isgot-isgot, kaya sila ang balita na mong idunol ka ninyo kay 88% ni Guno ang naayo sa COVID-19 din sa Central Visayas. Ang labing taas mo ang dinhi sa dakbayan sa Subo. Wow, pakpak. Ang Central Visayas, labing taas o recovery rate o nangaayo sa COVID-19 sa Tibok Nasod, humanitara o 88% sa ulaing pagsubay sa Department of Health. Apit na maabot o 90%. Ang tigpamaba sa COVID-19 update sa DOH, Mary Jean Loreche, Bipaybaw, sa naasong kalambuan atol sa Osaka virtual press conference itong Agosto 24. Base sa Agosto 24 o 23 na taraan sa DOH 7, ang Central Visayas ay 14,383 ka mga tao na nangaayo gikan sa COVID-19. Ang Central Visayas karon adunay 18,348 ka mga kaso sa COVID-19 antod sa Agosto 23 uban sa 2,895 nga aktibo nga kaso o 1,070 ang gidaghanon sa mga nangamatay. Ang Cebu City walang daghan nga nangaayo sa gidaghanon nga 7,632. Dunay 1,257 active COVID-19 cases o 623 ang nangamatay. Ang critical care utilization sa riyon base sa Agosto 22 ng listan di ubos usab. Si Loreche niyon ang taas na recovery rate sa riyon tungkol sa daghang factors labi na sa awareness kuno sa publiko. Inot ni, matod niya na positive usab sa nagkataas, possible usab na sa nagkataas na testing capabilities sa iyo o pas na resulta sa paghiling. Dugang niya, madaghanang ospital na mudawat og COVID-19 patients. Si Loreche Leon, ang health agency, nagtimuha sa MGCQ, Modified General Community Quarantine status sa tuwang dakbayan sa Subo karong September 1 diin mas luag na kwarentina o abli na ang pamatigayon apan ang protocol of healthcare facilities sa COVID-19 magpabilin. Kasunod Loreche, dugang locally stranded individuals ang overseas Filipino workers ang gikatakdang muabot dinhi sa dakbayan sa Subo. Sa langbahin, ang ginaganon sa quarantine violators sa dakbayan sa Subo, nagkamino sa SAP. Matod ni sa Gusto ni Councilor Dave Tumulak, gikan sa Gusto ni Say Santod kagahapon, 140 na lang dabok ang mga violators na nasiko. Base sa data, karaghanan sa nasikop, maong white quarantine pass, uban sa 67 ka mga violators sukad na itong Agosto 16. Sunod ang white face mask, 37 ka mga tao, o curfew, 36 ka mga tao. Sa Hulyo 16 nga to sa Hulyo 31, ang nangasikop niabot lang o 1,651. May maayong tao mawa pag yun minus pag yun kayo. Kaya mo ubay-ubay gyapon na. Apan, ang COVID cases nato sa Tibok Nasod niabot og 197,400
252 o milapas na sa 3,000 ang nangamatay. Ang Department of Health may report o 4,686 na puno sa additional COVID-19 cases. 54% niini gikan sa Metro Manila. Isundan kini sa Laguna 286, Cavite 218, Bulacan 189, Rizal 179. The day before ang DOH, gitalag 2,378 ka-additional infections. Ang total number of active cases sa mga tao nga karon gitambalan pa sa mga kwarentina niabot og 59,200. Ning mao mga kaso na 21.5% mild, 6.1% asymptomatic ug 1% ang severe is 1.4 ka mga critical. Ang Department of Health may report na 13 kabagong nangamatay, mao nga misaka ang kamatayon sa COVID-19 sa Timog Nasod og 3,000 Yes. Umay yun kini mga higala. Mao ka na itong report itungod sa COVID-19 o cons, doon na kay puno niya na. Katulang koan, daghang violators. O niya ang medyo nakasimang kay majority of the violators were caused by those nga why quarantine pass. Pero it is also a reflection of kinsay wa nagkadimaog distribute sa quarantine pass. So kita man gud ko kagahapon pagawas ana sa post no unya ang gitabangan hinuon si Kunsel Dave Tumulak ang uban dito niingon nga saba lagi kay kanang quarantine pass or violations konsihal pero hilom lagi kay ka sa mga kahoy nga nangaputol dito sa guba. Doon na say uban niingon nga kanang mao kanyahay ra kuno nga ingnon ang mga tawo nga gahig-o unya igtan-aw sa violations quarantine passes kuno matud pa mo ay nakaingon pero kung giatarong pata kuno tog distribute aw di mo minus ang violations kay unsa may i-violate kung naa kay quarantine pass inigawas nimo. So medyo kuan sab ang uban wa ni uyon. Ang uban sad ni question unsay basis for identifying kay do na mo nang gawas nga listahan nga unsa ni nga mga lugar. Syempre ang uban nga taga didto moingon nga uy kalain na ni paminawon murag gilimit to a certain barangay ang violators no pero ningon sad ang uban nga ay mapagbutang og checkpoint para way violator diha nga barangay kay ang nanggawas nga naay mga violations matud pa kadto man sang naay mga areas nga naay checkpoint. So syempre katong mga barangay nga walay nag-checkpoint dito wag violation kay kinsa may manakop ditong dapita di man moingon nga asa man ka Manira Bakal Kasambagan Kasambagan 1 dili man kung moagi kag ana nga area mo yung kag Lahog syempre din man ninadakpan Lahog ang mga violators dito ni mga violators sa Lahog murag ingon ana ba murag technical na lang sad sa uban but still it is also a reflection of how things were done before no ngano man sad nga magkuwang ang quarantine passes. Pero aside from that no medyo bati ang balita nga ni bungad karong buntaga dili lang diri sa ato kundi sa atong nasod no tungod kay daghan ang nangamatay sa duha ka explosions didto sa Holo. Kay numdum ka last year Sir Manny do na toy usa ka simbahan gibombahan didto sa Holo unya daghang nangamatay is the same church. So daghan matud pa mga sundalo ug mga sibilyan ang nalakip sa pagkamatay ngadto sa pagpamumba dito sa Holo diin sa nahitabo ni sa duha ka explosions no ang usa sa Town Plaza ug ang usa duol ni atong cathedral nga mao say target sa suicide bombers sa milabay nga tuig kay numdum ka atong managtiayon nga Indonesian matud pa nga ninuod nga tuog mo hinungdan sa pagbuto didto sa maong simbahan. So kagahapon sa buntag duha ka powerful explosions ang milangkap gyud sa heavily populated area sa southern Philippines kagahapon diin ang namatay di mo menos 14 ka mga tao ug 75 usab ka buok ang nangaangol sa maong dapit nga giila nga matud pa balwarte sa extremist group nga Abu Sayyaf.
Mga udto ni nahitabo duol sa Town Plaza sa Holo Island si Captain Rex Payot tigpamaba sa Joint Police Military Anti-Terrorism Task Force ni ingon nga nakadungog sila og kusog kaayo nga buto. Unya mga pulis ug mga military reports ni ingon ang mga sundalo ug ang mga sibilyan patay diha dayon, killed instantly sa una pa lamang nga pagbuto no nga nahitabo samtang ang mga sakop sa mga army personnel nitabang sa mga lokal nga mga municipal officials sa pagpahigayon sa ilang COVID-19 humanitarian efforts. Ang maong unang pagbuto gisundan sa ikaduha nga explosion nga ning tungura suicide bomber na ang nagpabuto no. Matod sa usa ka opisyal ug didto ni gibuhat duol sa Cathedral of Our Lady of Mount Carmel. Kay numduman sa milabay tuig suicide bombing gihapon ang nahitabo sa mao gihapon nga simbahan diin ang namatay di mo menos 23 ka mga tao samtang nanimba kini og nagtapok sa Sunday Mass. Si Mayor Kerkar Tan sa Hulo miingon nga in total di mo menos 7 ka mga sundalo, usa ka police officer ug 6 ka mga sibilyan ang nangamatay sa duha ka pagpamomba kagahapong adlaw. Di mo menos 21 ka mga sundalo, 6 ka mga opisyal ug 48 ka mga sibilyan ang nalakip usab sa mga nangaangol. Wala dayoy miangkon o mi take responsibility sa maong explosions apan ang Hulo sa far south of the Sulu Archipelago has long been considered occupied territory and a hotbed of militant activity. Ang Abu Sayyaf nga maoy ni nanumpa og allegiance sa Islamic State group nagbuwag-buwag na ni matod pa into several factions, one of which is led by Hatib Hadjan Sawadjaan, ang gitumbok nga leader sa local IS group sa Southern Philippines. Kini si Sawadjaan mo'y ni claim og responsibility sa suicide bombing last year ug gituuhan nga posibleng kini gihapon mo'y nagpaluyo sa mga nahitabong pagpang-atake kagahapon matud ni military spokesman Lieutenant Colonel Ronaldo Mateo. Si Colonel Mateo niingon nga ang unang bomba gibutang sa usa ka motorbike nga gibiyaan sa iyahang driver ug human kini ni buto usa ka female babae nga suicide bomber ang nipaulbo siyang kaugalingon samtang gipahunong kini sa usa ka sundalo nga musud sa gikordon nga dapit. Matud pa ang identity ug ang nationality sa maong suicide bomber gikumpirmar pa sa atong mga otoridad. Kay numduman ang pagpangatake nga gipahigayon gihapon sa suicide bomber sa milabay nga tuig sa maong simbahan gihimo kini sa gitumbok nilag Indonesian nga managtiayon. Ang Western Mindanao Command sa ilang internal report ni tumbok nga ang unang pagpamomba nahitabo atubangan sa Paradise Food Plaza sa usa ka lugar nga gitawag og Walled City in downtown Hulo. Si General Manuel Abu, head of the police in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nga naglakip sa Hulo niingon nga ang unang pagpamumba posibleng gihimo aron mabitad ang mga otoridad paingon ngadto sa maong dapit. Ang ikaduhang pag-ulbo o second explosion didto ni nahitabo sa atubangan sa una nga venue sa pagpamumba. Initially, ilahang gipadang ilahang bomb experts aron mo investigar. Ang mayor sa Hulo miluwat dayon og lockdown order tungod sa nahitabong mga pagpamumba. Ang Philippine Coast Guard sa Southwestern Mindanao lakip na ang mga area sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan ug Zamboanga ipaubos dayon sa high alert human sa duha ka pagpamomba. Karong buwan na kay numduman ang Philippine troops nakasikop og 5 ka mga tawo nga ilahang gitumbok nga mga militanteng Abu Sayyaf nga nagtrabaho ubos sa bomb expert nga si Mundi Sawadjaan didto sa Hulo. Ikyas kini apan ang mga opisyal sa militar niingon nagtuo sila nga ang grupo nag-scouting atong higayuna og mga posibleng target. So atong awhag sa atong mga viewers karon atong mga kaigsuunan nga atong iampo ang atong mga kaigsuunan dinha sa Hulo no. This is the second time already unya sa duha ka mga higayon nga gipang bombahan kini suicide bombers puros gyud dunay kinabuhi nga mga makalas unya ato sang iapil sa atong pagampo nga atong mga sundalo no nga nakigbisog sa pagsiguro unta nga hapsay ug malinawon ang maong mga dapit. So it's a sad day alang sa mga kaigsuunan
labi na dinha sa Hulog katong dunay mga parinti dihang dapita. Ang ilang habang style ba, panalitan kini karon usa ka motor iyang nga dunay mga IED nga mga bomba nga gibilin nila kay diha may parking sa diay nga sakyanan sa militar nga giparking doon sa restaurant gibilin ni sa kilid ang mga motorsiklo sa dool ang mga motorsiklo kunya ibiyaan pagkataon buto kunya kadto na dahil imong giingon nga kadtong sa babae nga para kunya nagpabuto siya kagulingon. Oo, gisita niya sa gisita siya sa Sundao kay bulki man kayo siya tan-awon mo na dayto nang gikuan sa gyud siyang lawas ba. Mao lagi. Kini ba sila ba di ni mahimo sa ato ang militar muna nga kini sila lisod kayo nimong paglangon kay ang atong militar klaro man magdag-armas, klaro man kayo. Kini sila, kay magdaan sila armas, niya, mahimo lang silang musagol, o pala inspeksyon na pabuto nila, apilan nilang ugalingon mamatay, basta lang mga matay sa mga tao na gusto nilang pamatyon. Maugyod. Yung iliga, kani mga suicide bombers. Iliga, kaya para gud nila, malangit, ito na sila. Lahi sa ilahang in defense or in furtherance of their religion. Ang katog yung mga nakakita nga to sir, niingon yun nga, pag human gyud ko no katong mga witnesses dito ba ingon ay nagpasag ko ng mga kaunuran ug mga kabukugan sa mga naapil sa maong mga ko dispensa sa mga nagkaunron ha, but this is reality no. We are blessed makaingon ta layo ta igurotang nagtan-aw nagpaminaw sa balita but atong kaigsuunan mga Pilipino didto sa maong dapit mauintay na biktima niini unya kanabang ang giingon sa description kay nagtan-aw ko ni gawas sa Inquirer, flesh and bones were scattered on the streets, mostly uniformed personnel. So kasabot ka nga ang nangalagpot, ang naingon ani ang mga militar nga mointay nagtabang unta didto kay naghatod og mga hinabang sa COVID ngadto sa atong mga kaigsuunan sad sa maong dapit. Ang nitugan ani katuin taong nay tindahan didto dapita nga nakakita sa nahitabo. Ningon ang witness nga nagtuo siya nga katong mga kay uniformado man sakop to sa Philippine Army nga mo'y nabiktima in town unya duna sad ngadto yung mga badyaw vendors ug mga bata diha sa maong daan paghitabo sa insidente ug mga food stall vendors. So kato nagsagol na in town to. Ang Malacañang miliwat na dag pamahayag no, and of course expected they denounced the bombings in the strongest possible terms. Ang tipamaba ni Presidente Duterte nga si Harry Roque niingon, we likewise condole with the families and loved ones of those who died in these tragic incidents. Moto nagtuo sila same mastermind kay moom say nahitabo. Ang ano man gyud ning nga simbahan ilang gyud ning rumbuhon kay last year moom sa ilang gianha, di ba? Kontra silang relihiyon, Gons. Catholic. Kontra man silang relihiyon. Catholic man yung simbahan, oo. Ya, kontra sila. Kay dili man sa Katoliko. Kunya, karon ka, naidagang mga tao din ang mga anak. Kunya, muna ilang pabuton kay muna ilang gusto madagan yung mga matay nga ilang inunta, binagdili nila kontra sila pagtuo. Muna nga, nagtuo sila nga, marangit sila tungod niya na. As of now, ang nagka-party kan sa pamantalaan consistently 14 ka mga tao ang nangamatay, 5 ka mga sundao o pipila ka mga nangasamad. Kumusta sa latest report niya nga imo atong gibasa ko? Ito akong gibasa ganina nga mga statistics nga ng gawas no, pero I think napanay daghan mga apil unya later. Ang katong lang nakaingon ko grabe katong babay okay. Siyempre katong nagpara niya giduol man to siya diha sa dapit matud pa sa Gotekleng building. Iya datong inspeksyon na ng babae kay bulky kuno kay sinuluban ba. Nangutana ra siya sa babae, buto dayon. So syempre apil ang sundalo nga nangutana niya ug apil ang unom ka pulis nga naara sab didto sa area nga samad og apil ang uban nangamatay gyud in town. Syempre ang katong mga sundao nga naa didto were there kay nagpahigayon og security patrol sa maong dapit no nga mga sakop sa 21st Infantry Battalion, 35th Infantry Battalion, 12th Cavalry, 9th Field Artillery Battalion ug ang 15th CMO.
medyo gituhuan gid nila nga same ra gyud og mastermind kay dito man gipahigayon ra gihapon duol sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral nga mao sa gibombahan ni atong Enero sa milabayng tuig nga mipatay og 23 ka mga tawo ug miangol og 102 diin lakip sa namatay ni atong higayuna katong duha ka mga Indonesian nga matud sa militar mao'y mga suicide bombers. So manginaotang lang unta nga di na lang nimo punan pa ang gidaghanon sa nangamatay no kay kapait in town for the families and for those people nga in town nagpahigayon lang silang mga trabaho nang inabuhi na pay mga bata nga nanga-apil pait. Wagi siguro rin kinabuhi ko so kinahanglan nga andam tadaan no. Kung sa may tabuk kanimo panlitan kini mga sundao kini mga tao nga nangamatay wa din sila magdahom nga nang adlaw di ay tuhaon na sila sa kaitasan. I don't know kung kaitasan ba o ang kaaway ba mo yun naghimo nini. I would like to believe ang binuang ng pagkapataya. Kunya, kining ang mga sundao panlitan, ang ilang mga pamilya, wag yun magdahom na anang adlaw, mamatay na ito, ang mag-encounter, report man sila, tawag nila pamilya na nagatubang na ba sila pan-atake or nag-pinusilay na ba sila. Wag yun, kalit kayong buto, patay. Wag ganit ka pananghid silang pamilya. Igurang gipangutana. Ang mga vendors diha at ang mga bata, kaway po angot. And most of the time, naasad na sila yung mga intelligence information, no? So, nakuanan gid siguro, nasalisihan gid kay nganong nalutsan man, abtan mag-uing ana. So, kagahapon, ang total, ang record sa mayor dito, no? Nga total, Mayor Kirkartan sa Hulo, kuan ko no, 7 ka sundalo, 1 ka pulis, 6 ka sibilyan, mautong total of 14. Ang nangaangol 21 ka sundalo, 6 ka opisyal ug 48 ka sibilyan. So I don't know lang lagi. I hope lang nga di ni mapunan pa. Kay syempre katong mga nangaangol, di gid na malikayan nga naa say uban ng mga critical adto nga naa sa mga tambalanan. Ang ako magkilbog nga nung daghang kayong sundao nga namatay, katong tingaling sakyanan kini makita ni Muslim sa ato nga buwan 6x6 ba ni basta ako na sakyanan mo rin sa kargaan sa mga sundao tingin nangaon kay di parking man ito sa restaurant. Posible or nagkuan man sila nagpahigayon og kanang kanang humanitarian aid gani sila mo ni assist sa officials. Moto nga naapilan po og officials nga nangamatay. Oo, nagpahigayon sila distribution sa relief goods alang sa mga tao dito sa Maong Dapit. Nya katong mga pulis nga naapil og kamatay kato na tong sa naamatay og nangaangol sa ikaduha na to kay nagroving pod dito sa area. Nya motong napagipara gisita tong babae kay bulki og sinuloban. Syempre, ang mga militar knows how to spot these things, no? Pagpangutana, wa na nakatubag buto dayon. Magamputa lang sa mga kigsunan kung namatay bilang nasab. Karandaghan kayo nga manangaangol mauntalos kung sila ang Oo. Tinuod. Ug sa tibok nasod, no? And for the entire country. Kay this actually is damaging even more an economy that's already been damaged by the pandemic. So kani musamot og kalisod because then it will also have a domino effect on the people, on the economy, on the security of the country as well. Yes, so once break that. Balik ta karong taud-taud duman sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maong Building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Bisan asa pa sundan taka, bisan asa pa ng dapita, bahala nagmahapla pa, bahala nagmapas mo na, makita ka lang my loves, okay na. Muapas kunin mo bisan sa kintulimbo, andam kung mo atubang mga linog o bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupagiyong ka lang, happy na ko. Apas kunin mo bisan sa kintulimbo, andam kung mo atubang mga linog o bagyo. Ang importante lang ikaw makita ko, mupakiyong ka lang, happy na ko. Apas kunin mo bisan sa kintulimbo, andam kung mo atubang mga linog o bagyo. Ang importante lang ikaw makita ka, mupakiyong ka lang, happy na ko. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong may buntag Pinoy. Doon natin ngayon yung mga text messages nato, pero usan niya na akong pasalamatan pag-usap si kumpara na mo, Pat Navarro. Mo gitawag Piskal Navarro, hindi ko siya Piskal, pero pumunta ka. At kanang higala de Escorte, ginanda ni siya Piskal. Yes, dagan kay ni siya friend, sir. Kanumdum ko na niya kay kani adto reporter pa ko kanagay naman ay coffee shop sa IBP.
Unya adto man mi ngadto Oo. sa kay daghan ba ka ngadtong sources pod adto magtapok mga abogado, adto maglingkod-lingkod mga pi. So naa na siya ngadto pirmi kanumdum ko ng attorney Pat unya katusang nag DYAB ko murag naa man ni siya programa sa dito kani adto. So kanumdum ko aning attorney Pat. Birthday niya gahapon di ba mo to nanuroy mo? Yeah. O gikuha ko diri gihaton ko. Paghaton diri nainisugat na ko nga hatagan diri ko one face mask katong nanog gikan nimo. Simon Sibon. Thank you. Dugay na kay to dugay kaya na haton. Hapon sa akong pagsuroy dito after how many months. Ano ka ito una pang GCQ na kasuroy mo ko. Kagahapon, mura mag-gina ko kantigong lakaw. Pero arang nagamay ang negosyo sa SM, at least SM City. Nanay pipila ka mga nangabli, gunya. Even ka ng mga tindahan sa jewelry, nangabli na ang mga restaurant, nakakaon ka na soon. No, dito yung nangaon kagahapon. Pero Yes. mula na social distancing. Nindot tayo, at least arang-arang na kay sa last GCQ, what did happen, karon na. So nagkuan day mo, nag-restaurant dine-in day mo. Nag-dine-in. Okay. Kanya at least, pero lagi mo sa kalamisa nga sa taas 5 raison. Ngayon na ba? Wala man roy ayo isuroy og mga mall. Uy, kay nag-adto nimo katong nagpalit kog requirements. As kang daghanag sale. Uy niya, ang atong pitaka nga gi-COVID. Magkuan in town. Maibog lang in town. Magtanabos ka. Daghan aning nindot. Gipang sale man in town. Uy nga, karon man sad mo nag-sale. Murag wa sad town sila kita ba mo tong halag yung pang markdown gyud sila mga baligya pero mao lagi kinsa lagi mo palit nga kung wa sad sila halin wa man sa income ang mga tao di ba? You know, ang buying capacity, buying power sa tao man kay wala may income. Katong mga gipanabuhan kanito, yung savings kanito, purot naman limang kabuhan wa kay income. Kaya ang marindahan mausad mo nang nag-save na lang yung taon nilang isakripisyo pero maor gapon na may gapon tayo ang mga customers kaya wala lagi kapalit. Muna yung nakalisod tayo and I hope mo balik lang na sa hinahinay na pa mag-recover na kaya magkaayo man istanan ng ekonomiya. Hopefully, puhon-puhon. Magkaayo na ito ka na. Pila na may edad ni attorney? Mga 70 plus. Kalimut kong pila na edad. Doon na kay Kwan, doon na kay mga messages. Ari ko sa kuan ha. Ari ko sa atong online no, sa atong live streaming. So ako sa ning i-open ba. Ato ang mga messages din sa ato ang live streaming sa Facebook. Si Brother Mark Rosel Cular. Good morning, Sister Malu and Brother Manny and Brother Ferdy. Ma'am Helen Herrera nga birthday girl. Happy birthday, Ma'am Helen Herrera, may buntag. Sir Mark Lianos is watching. May buntag Mamalu and Sir Manny. Ug tanan diha sa Hello Cebu. May buntag Pinoy ug sa CCTN Channel 47. Keep up the good work and God bless you all. Suki ko ninyo matag buntag jud. Watching from Sibonga. Salamat. Happy viewing. Ma'am Abeth Salili Suaco. Good morning. Hello Cebu. Sir Clark Erickson Jaime. Good morning. Ma'am Gremilda Salazar Contapay. Good morning. Good morning usab diha nila ni Ma'am Rowena Igos Rushana, Sir Ronaldo Retuta, Yatskid Cueno Pareha, and to Sir Willie Gabayan. May buntag sa tanang nagtanaw nato karon. Ang kaning uban mga nang heart diri mga nang like diri aditas mga heart kay daghan na kayo ang unsa na. Ma'am so Greg, I think this is Sir Mishona Chini Yaon, Vicky Emmet, John Mark Ayan, Edwin Kapuyan, o Lian Gabriel Enopia Gretan. And syempre atong mga suki kada buntag yun nga mananaw walay sipyat. Thank you for watching sa Young family ug sa Padillo family ug nila dinha ni Escanilla Villaverg. Thank you and good morning. Okay, sir. Okay. Ako lang din basahon malipay ini ang mga senior citizen. Ipadaan ni dumagal ni Colonel Erson Bigal, no? Erson Bigal. Karon Brigadier General naman siya. Oh, yes. Kanang, sige man si paraan ako dari sa ako messenger. Kining sinuwat ni Romina Cabrera, I don't know what newspaper is this,
Pero sa paniyang gisyangtan ang newspaper item, kunya iyang ipagdadiri nako. Movement restrictions for seniors eased. Muna yung gingon nga ang freedom of movement of older persons should be respected even under community quarantine amid the coronavirus pandemic, according to the Department of Interior and Local Government. The DILG yesterday said older persons may go out of their residence and enter commercial establishments for work and essential activities under all community quarantine levels, all, even during ECQ. The memorandum circular was signed by Interior Secretary Eduardo Anyo on August 17, at 17 pa. All local chief executives, should ensure, that the implementation of community quarantine and ordinances relative to this in their jurisdiction should respect the freedom of movement of elderly and amid COVID-19. There shall also be no curfew on older persons in all quarantine levels. Law enforcers, including the Philippine National Police, should ensure that their freedom is respected and properly implemented by all government personnel. Frontliners manning checkpoints should also respect the mobility of senior citizens for allowed activities, including medical or humanitarian services. Elders are also allowed to perform outdoor non-contact sports and other forms of exercises. Anyway, di na ko tiwasan basa kay gagmay kay I think your meaning, I think imong gipasabot kaning nigawas pag August 21 nga mga LGUs enforcers reminded to respect the freedom of movement of older persons. Yeah. That's the one. That's the one. Oo, kuanan man gud ni gidaig man gud ni sa Commission on Human Rights ang Interior Department's adoption sa rights-based and non-discriminatory policy on the movement of older persons in areas under lockdown while also installing protective measures for them. Gibutang ni nga even with the restrictions, bisan pa man matud pa sa mga restrictions tungod sa kasamtangang sitwasyon ni ining og peligro ni ining COVID-19, ang DILG may pahinumdom sa mga local government units nga tahuron ang kagawasan sa mga katigwangan nga makalihok-lihok, no? Given that the older person sa mga katigwangan mas taas ang ilang risgo nga mataptan og masakit na ining COVID-19, doon na matud pa mga pipila ka mga pulisiya nga gilakip kabahin sa katong pagdili ni atong mga at least 60 years old sa pagbiya sa ilang panimalay. Kay numduman, diyang ang Metro Manila unang gipaubos nga to sa General Community Quarantine o GCQ nitong Mayo, ang Commission on Human Rights na nawagan sa Department of Transportation o DOTR kay nganong matud pa giban o gidili ang mga senior citizens o ubang mga individuals at high risk of infection nga makasakay sa train. Giban man sila nga makasakay sa mga rail services. Si CHR o Commission on Human Rights Commissioner Karen Gomez Dumpit miingon nga ang ban mas nakahatag matud pag mas dakong kadaot kaysa kaayuhan tungod kay nakapakita kini sa kalisdanan sa mga senior citizens, nakahatag kinig dugang kalisod alang sa senior citizens panahon sa pandemya. Tungod ni adto, ang Department of Transportation mi klaro nga ang pulisiya matud pa dili absolute, dili hingpit, dunay mga exceptions, no, sa guidelines na giluwatan sa Interagency Task Force. Sa Memorandum Circular Number 10/2020 dated August 17, si Interior Secretary Eduardo Anyo may tumbok sa IATF guidelines
ug mipahinumdum sa mga local chief executives nga matud pa siguroon nga ang tanang mga measures nga ipatuman sa ilang mga jurisdiction kinahanglang magtahod sa kagawasan sa mga katigwangan nga makalihok-lihok o kining gitawag og respecting the freedom of movement of the elderly. Matud ni Anyo, ang mga katigwangan mahimong makagawa sa ilang panimalay, mahimong makasulod sa mga commercial establishments aron mo trabaho o baka mohimo og mga essential activities ubos sa tanang quarantine levels. Mo ni mong giingon kaganina. Ang IITF guidelines nagtumbok nga katong mga 60 anyos pataas required nga magpuyo sa ilahang mga panimalay sa tanang panahon except ang quote ani except when indispensable under the circumstances for obtaining essential goods and services or for work and offices or such other activities permitted. Kini matud pa naglakip sa paghimo og mga outdoor non-contact sports, other forms of exercise in some quarantine levels, provided that minimum health standards such as social or physical distancing are observed. Ang labing bagong DILG circular naglatid nga walay 24/7 curfew on older persons shall be imposed regardless of quarantine level. All law enforcement agencies, tanang mga law enforcement agencies gimanduan usab to ensure that the freedom of movement of older persons is respected by all government personnel. Matud pa katong mga nagman sa checkpoints, nagbantay sa checkpoints, kinahanglan usab nga mutahod sa mobility sa senior citizens for allowed activities including medical or humanitarian services. Ang maong circular ni underscore usab sa role sa OSCA sa mga local government units sa pagsiguro nga ang katungod sa mga katigwangan gitahod o gipanalipdan usab. Ang OSCAs gipahinumduman usab to ensure that all local government personnel are responsive to the needs and varying situations of older persons in their jurisdictions. Ang lokal nga mga OSCA or Office of the Senior Citizens Affairs gipahinumduman usab sa ilang mandato nga maghimog database sa mga katigwangan sa ilang dapit nga dunay mga detalye sama sa individual vulnerabilities and risk factors. I'm not sure if you have this. So, ang pasabot na ini, kinahanglan ng mga local ng mga OSCA sa kada syudad, munisipyo, lungsod, ugon sa ba, kinahanglan dunay database, record sa mga tao, mga senior citizens sa ilang dapit, nga dunay mga detalye sama sa unsa ilang mga risk factors, mga sakit nga gipamati, ug uban pang mga vulnerabilities. Giawhag usab sa DILG ang OSCA nga muntar o mo set up og help desk aron motabang sa senior citizens sa pagsang-at og reklamo batok sa bisan kinsa nga individual, establishmento o negosyo, institusyon o ahensya nga nagdumili sa pagtuman sa guidelines nga nalatid sa maong circular. Ang mga lokal nga mga buhatan kinahanglan usab magsilbi nga referral o coordination mechanism sa mga LGUs alang sa mga pangutana ug mga reklamo sa mga katigwangan ug pagsiguro nga kini malihok gyud dayon. Ang maong circular naglatid usab nga ang OSCA is enjoined to conduct proactive monitoring of older persons at risk for violence and abuse, including older persons with disabilities, frail and bedridden older persons, and older persons in care institutions. They shall ensure that suspected and or alleged incidents of abuse, neglect, abandonment, and violence against older persons are reported to the Department of Justice, the Public Attorney's Office, and the Commission on Human Rights. Mo na tipik sa memorandum circular. In relation to the current pandemic, the DILG said OSCAs should proactively monitor commercial establishments permitted to operate to ensure compliance with policies relating to older persons. It also enjoined LGUs to include OSCA representatives in all meetings and activities pertaining to logistics and resources in the local COVID-19 task force. I don't know though if this is being practiced here kay bago pa man nga circular, no? So kini man gud si Dumpit mao ni ang Focal Commissioner on Aging and the Human Rights of Older Persons sa CHR. Nya iyang gidaig ang DILG
kay nag-adapt sa iyang gi-describe as rights-based and non-discriminatory policy that respects the freedom of movement of older persons in areas under community quarantine and at the same time installs protective measures for older persons. Mga clarifications matud pang luwatan sa mga ahensya, especially on when older persons are allowed to leave their homes, ensure that their rights are protected while additional protocols are adopted to ensure their safety. Ilang gi-emphasize ni kining maong mga balaod do not undermine the risk wa kuno ni matud pa nagwagtang sa risgo sa mga katigwangan nga matakdan og COVID-19 kung mugawas sa ilang mga panimalay tungod kay nagbalanse lang kuno ni sa panginahanglan nga mapanalipdan ang tanan batok sa maong sakit samtang gitahod usab sa ang mga nagkalain-laing kahigayunan ug mga nagkalain-laing kahimtang sa atong mga katigwangan. So syempre yang giklaro gihapon nga it recognizes that not all older persons have people to rely on to go outside to procure basic needs and that some older persons need to go out to maintain their physical and mental health and well-being. So labi pa katong mga katigwangan nga puros gani seniors, walay anak, walay nagbantay nga sakto sa edad nga makapalit sa ilahang mga gamit. Mo ni ilahang gipang specify unya dakpo na niya hinuon kay nibalit og tambal. So kani ilahang gi-clarify nga ang mga katigulangan sagun sa paman ilang kahimtang dunay katungod nga manimuyo ug ang magpuyo sa kinabuhi nga dunay dignidad, free from abuse, violence and neglect. The CHR is committed to act on reports of suspected or alleged cases of abuse, violence or neglect of older persons. Sige, mas makuha na mo. Sa tawag ani, CHR, human rights na mo ani kung di ninyo kung anon po tagaag pagtagad. So depende no, in case to case basis for senior citizens. If wala gyud laing makapalit, di gyud kuno pwede nga did-an sa paglakaw. But then again, wa pud ni nagpapa sa risgo sa senior citizens being high risk because of their vulnerabilities and their age. Ako rin gipaibaw yun kay dunay uban nga mga malls nga dili mo dawat senior di magpasur senior citizens o ingon mo sa katong ingon nga ang train dito sa Metro Manila o ang uban nga mga public vehicles, utility vehicles, di magpasakay yung mga seniors. So, as a matter of fact, there was one complaint kung narawat na kining murag nisakay kuno siya na siya driver siya yan to yung auto kahuman na po checkpoint sita niya pagkaibaw na senior citizen ang sakay ipapauli dili pwede balik sila silang parimay. So karon is very clear now they are allowed labi na yun ito na yung importante kayo tuyo panalitan bisa ng dunas ka basugo ganyan kinahanglan dito sa bangko kinahanglan yun ang presence of the person. So, kinanggan niya kay at sinusan ato. Kunya, so, ang ibot, yung sabot niya na traktor ng resulti is, ang freedom of movement nila naagyapon, pero naara nila nang magbantay sila ang lawas, hindi sila saktan sa coronavirus. O kung kinahanglan pod, ang gi-specify lang nga to for essential nga mga lakaw, for medical, humanitarian, o kung for exercise. So dili gihapon sa mga other things ang gi-emphasize lang nga dili did-an regardless of age kung ang ilang lakaw is medical, humanitarian or physical physical activity para maka-exercise sad kuno ang mga senior citizens or makapalit og tambal kung way laing makapalit og tambal para nila. Okay, I hope also nga kanang buhaton ni sa atong OSCA para pod ma-educate ang ato ang mga senior citizens sa ilahang rights and ang importante mo gud ani sir bisag naa pa ni nga mapasabot ang mga mo implement kay kung naa ni nakasabot ang senior citizens silang katungod pero ang katong mo yung nag-checkpoint wala nakadawat sa memo wala na relay adto na pod magyagaw abot na pod ning plaza ikaw man mag-exercise ni didto physical activity gid noon pero mao na kinahanglan pod nga i-relay properly to the PNP nga mo implement sa mga balaod aron maklaro gyud ang pagpatuman niini. Nya wala naman tay oras ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ay okay sa dili pa. Yes sir. Senior citizens assistance no nilang
financial assistance, ihatag karon September 5, no, 3,000. September 5, ihatag ang senior citizens financial assistance, 3,000 ang inyong madawat. Unsa man ni thank you. barangay gihapon? Barangay gihapon. Barangay level gihapon. Okay. Barangay na kini kanang senior citizen. Sure Di na ka? ni Milo. No, because last distribution baya, it was said barangay, but Milo dito gihapon? biya sa Milo, yes. I was talking to a Milo kagahapon. Pauban na mo. Kiningon siya ng barangay na puno ang senior citizen. I don't know if at this time barangay na last time Milo gihapon tingalog. Because Ato Milo lang man ng- katod na ko dili atong last Ato time. lang yan ng klarohon. Pero basta ang importante nga mahatag na House to house. Oh, house to house. ang klarohonon lang yan ana kung kinsay mo distribute kay basig ko ana subject to change without prior notice ra bata diri sa Cebu City. So basta importante mo abot na ma-release na inyong senior citizens assistance. Okay na ta? Ari sa ta sa pulong Yeah. kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Ngayon son, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nag-ingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa mayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa mayong paglambok. Mo nga dili gayon mayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa usa ka leader. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nag-ingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay o malinawon kinabuhi Diyos nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuwa nga ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipi sila sa mga lingla sa yawa o himuwa ang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Anton. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humaning nito Santos Camisa nga manukad sa CCTN, Holy Family Oratory. Unyang hapon na itong mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Usap sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, mayong buntag. Nagsunta ang kahayag na nagsugid sa maluod. Usa ka pagtuo
Usa ka tingog. Usa ka katawhan.